Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at sa anumang panig ng mundo naroroon ang Pilipino. Magandang umaga Pilipinas. Ika-6 ngayon ng Mayo 2026. Ngayon po ay Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, founder at CEO ng isang online media network inaresto sa tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. World war sa pangitan ni na Congressman Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto sumiklab. Bagitong mambabatas nagpasabog ng mabigat na alegasyon laban sa Little President. US Tomahawk missile pinakawalan mula sa Tacloban Airport, pumasok sa target area nito sa Nueva Ecija. 7.2% na inflation, pinasirit ng mataas na presyo ng pagkain, langis at transportasyon. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakarating na sa plenaryo ng Kamara. Tacloban City nakapagtala ng danger level na heat index na 44 degrees Celsius. Kahapon po ito. Sama ng panahon o LPA sa Mindanao pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isa sa dalawang low pressure area na binabantay ng Pag-asa, bagamat nasa labas pa ng bansa. Yung isa pong LPA ay namuo na rin bilang tropical depression sa silangan ng bansa. Huling namataan ng naturang LPA sa layong 910 km silangan ng northeastern Mindanao. Ayon kay Benson Estarehan ng Pag-asa, malabo pa itong maging bagyo ngunit maaaring magdala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa habang tumatawid sa Mindanao at Palawan bago tuluyang malusaw pagsapit naman ng weekend. Sinabi ni Estarehan na mamayang gabi naman ang trough o outer portion ng LPA ay magdadala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, huling namang namataan ang tropical depression nasa layong 2,560 kilometers. Ito po ay nasa east of northeastern Mindanao. May tagla ito nakakas na hangin na 55 kilometro bawat oras at pagbugsong umabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ng mabagal at pa-north-northwestward. Sa pagtayo ng Pag-asa, ang bagyo ay kikilos ng pakanluran o hilagang kanluran sa mga susunod na araw at maaaring pumasok ng power line sa Sabado o Linggo. Tatawagin ito sa pangalang Kaloy, ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Isa sa nakikitang senaryo ng Pag-asa ay magre-recurve ito o babalik sa northern part ng Philippine Sea. Maaaring lumapit sa northern portion bago lumayo sa kalupaan habang unti-unting hihina. Naitala naman ang pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius sa Tacloban City kasama ang 4 pang lugar na umabot din sa danger level ang damang init. Ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang temperatura ng hangin at ang halumigmig. Ang heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa antas na ng danger dahil sa pagtaas ng panganib ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring humantong sa heat stroke. Bukod sa Tacloban, ang iba pang lugar nakapagtala din ng danger level heat index o damang init kahapon ay ang Cuyo, Palawan 42,
Ganon din ang La Carlota, Negros Occidental, Dipolog, Zamboanga del Norte at Butuan City sa Agusan del Norte, pawang nakapagtala ng 42 degrees Celsius. Samantala, 7 linggo naman ang inaasahang aabot din sa danger level heat index ngayong araw. Kabilang dito ang Tacloban City sa Leyte. Ang worry nila ay nasa mga 45 degrees Celsius daw. Bacnotan, La Union, 42, Apari, Cagayan, 42, Cuyo, Palawan, 43, Birac sa Catanduanes, 42 degrees Celsius, Iloilo City, 42, La Carlota, Negros Occidental, 43 degrees Celsius. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Handa naman ang National Irrigation Administration para sa epekto ng panahon ng tagtuyot. Ayon kay ni Administrator Eduardo Guillen, nakapagtayo na ang ahensya ng mahigit 2,500 solar water pumps sa buong bansa. Bilang tugon ito sa kakapusan ng supply ng tubig sa mga dam at ilog, resulta naman ng climate change. Gayet ni Guillen, binago na rin nila ang cropping calendar. Nakabatay na ito sa pagbabago ng klima sa bansa para matiyak na magiging maayos pa rin sa ang panahon ng anihan. Kaya yung mga high dams po natin, may tubig pa po yan eh. Nakadalawang cropping na nga po kami. Diba? Binago namin yung cropping calendar. Pansabangan, nakadalawang cropping na kami, mataas pa po yung tubig, ganun din po sa Magat. So wala akong problema sa mga ganun po. Kaya yung office ng ating Pangulo, di ba, sa atin na magtayo pa ng mga impounding dams. Kaya last week, katulad yun, nag-inaugurate na naman tayo sa Leyte, no? Meron naman tayong inaugurate na impounding dam doon. So talagang binibilisan namin ang construction ng mga ito. Samantala, binanggit din ng opisyal na puspusan na ang pagpapatayo nila ng Balog-Balog Dam sa Tarlac na makapagpapatubig ng mahigit 32,000 hectares ng lupain. Target na makumpleto ito bago matapos ang termino ng Administrasyong Marcos. Flash Report. Flash Report! Arestado ang founder at CEO ng isang online media network na si Franco Mabanta. Matapos na mangingikil kay dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez ng 350 million pesos. Isinagawa ang entrapment operation sa Valle Verde Country Club sa Pasig City kung saan nakuha mula sa suspect ang marked money. Batay sa reklamo, humingi si Mabanta ng malaking halaga ng pera mula kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng umano'y mga video na mag-uugnay sa kanya sa isyu ng flood control. Hindi naman kinagat ni Romualdez ang alok ni Mabanta at sa halip, nagpasya ang dating House Speaker na isumbong siya sa mga otoridad. Dito na ikinasa ng National Bureau of Investigation ang operasyon kung saan nadakip si Mabanta at ngayon naharap sa kasong extortion. Ayun, nadali ka rin. Nababalot pa rin na makapal na abo ang ilang lugar sa Albay matapos ang pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Dahil dito, apektado rin hindi lamang ang agrikultura kundi maging ang araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Isa sa pinakatinamaan ay ang Green Lava, isang tanyag at makulay na tourist destination sa barangay Miiisi sa Daraga na nagmistulang kulay abo ngayon dahil sa ash punggol. Patay sa inisyal na pagtaya, abot ng 4 million pesos ang kabuang halaga ng iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura sa mga bayan pa lamang ng Kamalig at Daraga. Samantala, sa ilang livestock deaths din ang naitala sa lalawigan dahil sa pagkaka-expose ng mga hayop sa abo na may tuturing na banta sa kanilang kalusugan. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang paghahanda para sa pangmatagalang pagtugon sakaling magtuloy-tuloy pa rin ang pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Kasunod dito ng ulat ng Civil Defense na sumipa na sa 200,000 ang bilang ng mga residenteng apektado ng ashfall mula sa naturang bulkan. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, bagamat may sapat pang resources ang pamahalaan, pinaghahandaan pa rin ang posibilidad na tumagal ang ganitong aktibidad ng hanggang kalahating taon, lalo na't itinaas pa sa Alert Level 4 ang estado ng Mayon. Sa ngayon, aabot na ng 2,000 ang mga pamilyang nananatili sa evacuation center dahil sa patuloy ng banta ng Mayon Volcano.
Una rito ay natasan na ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan magsagawa ng agaran at maayos na pagresponde, paghahanda na rin sa mga maaari pang kailanganin sakaling lumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, nagpadala ng karagdagang Patient Transport Vehicle o mga PTV, mga ambulansya ito. Ang Philippine Charter Statistics Office sa Albay at Catanduanes. Lain ng hakbang na matulungan ang mahigit 100,000 na mga residenteng apektado ng patuloy na pag-alburuto, gayon din ang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Mel Robles, layunin ng deployment ng mga PTV na mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng mabilis na medical transport at emergency services. Binigyan din ni Robles ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga asahang sasakyang medikal para sa mga first responder, lalong-lalo na sa panahon ng malawakang kalamidad. Binigyan din naman ni House Speaker Faustino Boji D. III ang paninindigan ng gobyerno na mag-aahon sa hirap sa buhay ang mga mahihirap na pamilya. Matapos aprobahan ng Kamara ang panukalang magpapalakas at magpapalawak sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa botong 224 ang pabor, 3 ang kontra, opisyal na ipinasa ang House Bill 8647 o ang patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act. Naglalain itong mas tumutugon ang programa sa lumalaking pangangailangan ng mga low-income household sa bansa. Ayon kay Speaker D, ang pagpapalakas ng 4Ps ay kritikal upang maputol ang tinatawag na intergenerational poverty o ang paikot-ikot na kahirapan sa bawat henerasyon. Paglinin nito, hindi lang naman simpleng ayuda ang 4Ps kundi isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Dahil sukatan ng tagumpay ng programa ang bawat batang nakakapag-aral at ang bawat pamilyang nagkakaroon ng akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Republic Act 11310, target ng House Bill 8647, madagdagan ang bilang ng mga pamilyang maaaring makasali sa programa at madagdagan ang cash aid sa mga benepisyaryo upang makasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang economic pressures. Bukod dito, layunin din na matiyak na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata at regular na serbisyong pangkalusugan para sa pamilyang Pilipino. Inaasahang maabot ng Bureau of Customs ang makasaysayang 1 trillion collection mark ng ahensya ngayong taon. Tiwala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na posible ito dahil sa magandang momentum sa Bureau of Customs sa pagsisimula pa lamang ng 2026. Sa record, mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan, nakakolekto na ang Bureau of Customs ng buang 325.80 billion pesos. Mas mataas ito ng 11.14 billion sa itinakdang target para sa nasabing panahon, nakatumbas ng 6.4% na pagtaas kumpara noong 2025. Record-breaking din ang koleksyon ng ahensya nitong Abril na umabot ng 86.4 billion na siyang pinakamataas sa buwan ng koleksyon sa kasaysayan ng kawanihan. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bunga ng pinaigting na valuation practices at monitoring system ng ahensya at ang tuloy-tuloy na digitalization ng mga proseso ng customs. Bukod pa rito ang pag-igting ng kanilang kampanya, namasok po ang revenue leakages at pagpapabuti sa transparency sa pamamagitan ng Integrity, Accountability at Modernization o IM program sa loob ng ahensya. Congratulations! Buti pa ang Bureau of Customs nakakagol, ano ha? Ang BIR kaya. Hanggat nandan ho yung mga pasaway na holdover, yung mga nagsiyama na, yung mga nagkaroon na ng mga mansyon at may mga resort. Ayan ha. Ayan si Don Cometas. Ayan ha. Don Cometas, kumusta ka na ha? Kung ano-ano mga pinangangalandakan mo ha? Di bale, pag hindi ka nakagol, ang sabi naman ni Commissioner Nepomuceno, bilang ng araw nyo.
Magandang umaga, Pilipinas! Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, patuloy ho ang pagtanggap nila ng mga entries para sa 2026 Pagcor Photography Contest. Ang tema nga po ngayong taon ay Kids at Play. Lain nito ipakita ang mga simpleng tagpong sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natutunan sa paglalaro. Bukas po ang contest sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man at professional, basta edad 16 years old patas. Ayon kay Pagcor Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco, hangad ang paligsahan na mapanatili ang tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog at karakter at pangarap ng paslit. 3 kategorya po ang pwede nyo salihan: conventional, mobile at drone categories. Sa conventional category, syempre gamit po yung mga traditional na camera, mga single lens reflex at iba pang mga camera. Ano, ha? Ang mananalo dyan, 8 ang grand winners, natatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, tig 8 din ang mananalo at tatanggap din ng tig 50,000 pesos plus trophy. Siyempre, meron din po mga consolation prizes para doon sa mga hindi gano kagandahan ang kanilang shoot. Ayan, ha? Ang deadline ng submission of entries ay June 30, 2026. Ipapadala po ninyo yan sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Kaya dapat ang mga chikiting, para gumanda ang kanilang kuha, ang kanilang shooting, mag-vitamins araw-araw. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga-Balagtas, Batangas. Magandang umaga din po sa mga taga-Ginakutan, Labo, Camarines Norte. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan sa Norte. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Calamba, Laguna. Masantos sa Kabasan ni Chikemin sa ating mga suki sa Santa Maria, Pangasinan. At syempre kay Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas. Good morning, mga mamis. Laundry Day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang bansa? All you need is pride. At papahirapan ang self sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal ang matitindi bansa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 6.6 million pesos nalaga ng tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbagilibingat, Romy. Tagumpay na binunot at pinasak ng composite team ng Pireo Cordillera at local police units ang 6.6 na milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa ikinasang 2 araw na marijuana eradication operation sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ang high-impact eradication ang nakatuklas sa 3,000 metro kwadradong plantasyon na sa kabuuan ay abot sa 33,000 tanim na marijuana ang sinira ng mga otoridad na nagdulot na malaking dagok at epektibong nakabawas sa supply ng illegal na tanim sa Cordillera Region. Bagaman walang nahuling marijuana cultivator sa ipinatupad na anti-drug operations, naglunsad ang mga otoridad ng komprehensibong investigasyon para matukoy ang nagmamayari at mga individual na responsable sa pagtatanim ng marijuana. Kaugnay nito, nanatiling mapagmatsyag ang Pireo Cordillera at local police units at pinalawak ang kanilang pagsisikap na masubaybayan ang mga liblib na lugar para mahadlangan ang patuloy na pagtatanim ng iligal na tanim na marijuana sa lalawigan ng Kalinga. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Magandang umaga sa mga taga-Indang Cavite, mga taga-Buwak Marinduque. Ay, si Jose Ramon Nulod, baka nagdadrive ito dyan ho sa New Jersey, ha? Ingat po, boss. Ay suportado naman ng Government Service Insurance System o GSIS ay sinusulong ngayon ng Kamara na Kalinga Act of 2026. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, naniniwala sila sa layunin ng naturang panukala na patatagin ang presyo ng enerhiya, tiyakin ang supply ng mahalagang bilihin at maprotektahan ang mga pamilyang mababa ang kita. Tugmaan niya ito sa mga programang tulong ng ahensya gaya ng balik ginhawa loan moratorium, GSIS Solar Energy Loan o yung GSEL,
at yung Ginhawa Bike and E-Mobility Loan o GBL. Pagbibida pa ni Wibloso, tinatay nga abot ng 12.2 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi na ng GSIS para sa mga kawani ng gobyerno at ng kanilang mga pensioners. Kaugnay nito, iginiit ng GSIS President na handa ang ahensya sa pakikipagtulungan sa House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEAD Committee para protektahan ang publiko sa pamamagitan ng mga batas at mga programang totoong nakatugon sa kanilang pangangailangan, lalo na sa harap ng nararanasan ngayong energy crisis. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 8466 o ang National Land Use Act. Sa botong 224 ang pabor, 3 ang tutol, walang abstention. Tuluyang nakapasa ang panukala matapos na tukuyin ni House Speaker Faustino Bonji D. III bilang isa sa mga pangunahing prioridad ng legislatura sa pagbabalik ng sesyon. Layunin ng National Land Use Act na magtatag ng isang unified framework na nakabatay sa sensya upang mabalanse ang iba't ibang pangangailangan ng bansa. Kabilang narito ang proteksyon sa mga lupang sakahan para sa food security, maayos na pagpaplano ng mga komunidad at mga kalsada. Bukod pa rito ang pangangalaga sa kalikasan at gabay para sa sustainable na pag-unlad at pamumuhunan. Ayon kay Speaker D, ang reformang ito ay ilang dekada na ring naantala. Kaya naman ang pagkakapasa nito ay malinaw na mensahe na handa na ang bansa na ayusin ang paggamit ng lupa para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Sana nga po graduate bilang batas. Halos 137 million pesos na laga ng misdeclared, regulated at prohibited goods ang nasabat naman ng Bureau of Customs sa 25 container sa Port of Manila. Kaulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, dineklara bilang mga plastic rocks mula sa China at naipadadala sana sa isang construction supply trading company ang mga nabanggit na produkto. Sa isinagawang physical inspection ng mga otoridad, tumambad ang iba't ibang agricultural product gaya ng bigas at asukal na may kabuuang halagang 18.13 million pesos. Nadiscover rin ang mga produktong lumabag sa intellectual property rights gaya ng mga damit, mga chemical, cosmetic items, electronics, pharmaceutical products, foodstuff at iba pang commodities. Dahil dito posibleng kumaharap ang may-ari at mga nasa likod ng naturang kargamento ng kasong paglabag sa Customs Modernization Act at Tariff Act bilang o dahil po sa naturang smuggling. Posibleng kumaharap din sila sa mga kaugnay pang mga batas. 37 anyos na caretaker ng isang resort nalunod, patay matapos na iligtas ang isang 13 anyos na batang muntik nang malunod sa ilog ng Mabini, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Aris38 Freddy Pajardo. Masanto siya kabasaan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Umabot ng 1 oras bago nasagip ang katawan ng biktima na 45 anyos na resort caretaker, may asawa at residente ng Barangay Baknet, Mabini, Pangasinan. Batay sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Major Ronnie Astrero, ang biktima kasama ang kanyang may bahay ay nagtungo sa ilog sa Purok Riverside, Barangay Baknet para maglaba at maligo na rin nang makita ng biktima ang isang 13 anyos na batang lalaki na nalulunod sa ilog. Kaya agad nitong tinulungan at nang masagip at madala ang bata sa ligtas na lugar, nakita naman na tila pagod ng biktima at nanghihina at bigla na lamang itong natumba sa ilog at natangay ng malakas na agos. Kaya agad humingi ng tulong sa mga barangay official sa lugar ang misis nito at agad namang nakapagsagawa ng rescue operation ng NDRRMO, PNP at Bureau of Fire Protection, kung saan makalipas ang 1 oras nasagip ang katawan ng biktima sa may lalim na 16 na talampakan. Wala itong malay at agad ay dinala sa Rural Health Unit, ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris38, taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga,
Pilipinas. 28 makalipas ang alas 4 mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 6 million pesos na laga ng shabu at marijuana at baril na kumpiska. Yan po naman ito sa Lucena City. Detalye ng balita mula kay Benji Antioquia, RH33. Benji, good morning. Arestado ng Lucena City Police ang dalawang drug suspect sa isinagawang drug bypass operation ng mga tauhan ni Lieutenant Colonel Ryan Hernandez sa Purok 5, Barangay Dalahican, Lucena City, bandang alas 4:40 ng hapon. Sa report na natanggap ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, dalawang high-value individual ang naaresto na may pag-iingat din ng 38 revolver na baril kung saan nakuha sa kanila ang 300 grams ng hinihalang shabu at 11 kilos na pinatuyong marijuana at nakakalaga na ito ng 6 million at 120,000 pesos batay sa street value nito. Sinabi pa sa report na ang dalawang drug suspect ay may kaso ng RA 9165 noong 2022 at nakalabas lang noong September 2025 at ngayon ay kasulukuyang muli naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ito si Benji Antioquia nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Benji Antioquia. Alas 4:30, showbiz muna tayo. Si Marian Rivera excited sa kanyang pagbabalik serye at teleserye. Yan ang mabalita sa atin ni Morley Alinio. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz! Good morning, Kuya Angel. Balik sa paggawa ng serye o teleserye ang kapuso primetime queen na si Marian Rivera. At sa kanyang pagbabalik, gagawin niya ang series na Behind Closed Doors. Naku naman, na kung saan kakaiba daw ang role na nasabing actress. Kung dati-rati inaapi, sinasampal, inagawa ng asawa, nanay na naging martir, at this time daw ay iba naman daw ang karakter ni Marian Rivera. At dahil dito, excited ang naturang actress dahil sa totoo lang, muli na namang mapapatunayan ang galing o husay niya sa pag-arte matapos na manalo siya bilang Best Actress sa pelikulang Balota. Ang naturang programa o ang naturang TV series na Behind Closed Doors na inaabangan ng mga fans dahil ito ay collaboration project ng GMA Network at Primetime Video. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ang karakter na gagampanan ng kapuso actress. Say ng ilang netizens, excited din daw sila na makita kung paano maging palaban ang isang Marian Rivera. Oh, di ba? Bongga? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas. Kung si Marian ay may teleserye, matindi naman ang teleserye sa Senado at sa Kongreso at saka sa Senado. Ano ha? Eto. Niyanig ng mabibigat na alegasyon si Executive Secretary Raul Precto sa privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo ng Kamara. Sa pahayag ni Leviste, direktang kinestyon ito ang ugnayan ni Recto, Batangas Governor Vilma Santos Recto at ng negosyanteng si Congressman Edwin Garjola. Inamon din ni Leviste ang panig ng mga Recto na basagin ang kanilang katahimikan hinggil sa paggastos umano ni Garjola ng mahigit 1 billion pesos para sa kampanya ng pamilya Recto, kabilang ng aktor na nooy kandidatong si Lucky Manzano. Tanong ng kongresista kung totoong malaking nagastos ni Garjola para sa kanilang kampanya. Ano ang kapalit nito? Bukod sa pondo sa kampanya, isiniwalat din ni Leviste ang umano'y operasyon ng Refresh Gaming Corporation, ang operator ng Small Town Lottery o STL sa Batangas. Ayon sa mababatas, batay sa impormasyon mula sa mga lokal na politiko, sina Recto at Garjola ang nasa likod ng nasabing kumpanya.
Meron din umanong bookies at second table ang Refresh Gaming habang nanunungkulan sa gabinete si Secretary Recto. At maliban sa STL, tinitingnan din ng DPWH bilang posibleng pinagkukunan ng pondo ng nasabing alyansa. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Siyempre may sagot. Binueltahan naman ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kaugnay ng sunod-sunod delegasyon nito laban sa kanya. Sa kanyang social media post, binasag direkto ang kanyang katahimikan at tinawag si Leviste bilang natural-born liar, bitter brat, deranged and dangerous person at narcissist. Ibinunyag din ni Recto ang serye ng tangkang panunuhol umano ni Leviste upang paboran ang interes nito sa politika at negosyo sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Recto, sa unang pagkikita pa lamang nila, nag-alok na umano si Leviste ng 400 million pesos upang suhulan ang kinalaban nito sa politika para umatras sa kampanya. Tinanggihan umano ni Recto ito pero hindi nagtagal. Itinaas pa umano ni Leviste sa 1 bilyong piso ang alok kapalit ng pag-urong ni Governor Vilma Santos Recto upang siya ang humalili. Umiyak din umano ang nanay ni Leviste na si Senator Loren de Garda habang ginagawa ito ng kanyang anak. Yan man muli umanong tinanggihan ni Recto ang alok at tanging ang respeto niya kay Legarda bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi niya isiwalat at kasuhan si Leviste. Bukod sa suhulan, inakusahan din ni Recto si Leviste ng mga sumusunod. Pag-interes sa libu-libong ektaryang lupa sa Nasugbo, pagkakaroon ng 24 billion pesos na utang mula sa mga Go Solar projects, paggamit ng troll farms, AI operation at boat buying sa Batangas para manira ng mga opisyal. Nilinaw din ni Recto ang pilit na pag-uugnay ng malisya o ng may malisya sa kanila ni Congressman Edwin Garjola. Din nito matagal na silang naging magkatunggali sa politika at nagsama lamang noong 2022 bilang respeto sa kapwa Batanggenyo. Saan nahahantong ang bakbakan ng dalawa? Abangan ang susunod na kabanata. Dalawang babae inagawan ng motorsiklo sa Pikit, Cotabato Province. Isa sa 3 motor napper sugatan na aresto kasunod ng palitan ng putok. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. 2 kababaihan ang inagawa ng motorsiklo ng 3 armadong kalalakihan habang binabaybay ang highway sa barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato Province. Wala manong nagawa ang 2 biktima at natangay ang kanilang dalang motorsiklo, isang Honda XR150. Agarang humingi ng saklolo sa Pikit PNP ang 2 babae na may edad 17 at 19 dahilan na agarang naglunsad ng hot pursuit operation ang kapulisan. Namataan naman ng mga nagrespondeng Pikit PNP ang tinangay na motorsiklo na tumutugma sa plate number nitong 616 MRA. Habang papalapit ang kapulisan, pinaputukan umano sila ng mga motor nappers na humantong sa palitan ng putok. Isa sa 3 suspek ang tinamaan na humandusay at naaresto habang tuluyang nakatakas ng 2 suspek. Nabatid na pawang residente ng Ligawasan Town SGA Barm ang 3. Sa dakong ito ng Cotabato Province, uso ang motor napping kung saan ginagawang kabuhayan ng mga motor nappers ang pagbebenta ng kanilang mga nakaw na motorsiklo. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-barangay San Antonio, Binyan, Laguna. Magandang umaga din sa mga taga Abulog, Cagayan. Ingat ho kayo dyan, mainit masyado, napudot. At magandang umaga din po sa mga taga-Kalawag, Quezon. Speaking of Quezon, kumusta na yung ating mga taniman ho ng kakao dyan,
At para ho sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag na ho tayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog, produkto ng mga magdiniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para may tanim dyan po sa mga taniman sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ito ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. E-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Police Regional Office 8 nagpadala ng 2 tauhan para sa seguridad ng Asian Summit 2026 sa Cebu. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, Maupayng Aga, Jimmy. Nasa full alert status ng Police Regional Office 8 matapos magtalaga ng 200 pulis mula sa iba't ibang lalawigan sa Eastern Visayas bilang augmentation force para sa nalalapit na ASEAN Summit sa Cebu. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy, ang mga nakatambay na pulis ay magsisilbing suporta sa seguridad kabilang na ang civil disturbance management, pagbabantay sa mga hotel na tutuluyan ng mga delegado at pagpatupad na mahigpit na seguridad sa mga ruta at daloy ng trapiko. Gaganapin ng ASEAN Summit 2026 sa Mayo 7 hanggang 8 sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan inaasang darating ang mga foreign delegates mula sa Mayo 5 hanggang Mayo 12. Noong nagpadala ang Police Regional Office 8 ng 19 ng mga tauhan mula sa Regional Mobile Force Battalion upang tumulong sa kasalukuyang seguridad at operasyon sa Cebu. Tiniyak naman ang pulisya ang kanilang kahandaan at pakignayan sa iba pang ahensya upang masiguro ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng nasabing international event. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat Jimmy, naimbang dabigan sa mga suki natin dyan sa Bigan City. Ay, sa mga Tagalawag, kumusta na ho kayo ha? Masantos sa kabasan sa mga taga-Asinggan. Nako, mainit ho dyan. Lalong-lalo na dyan sa may bandang Dagupan. Livelihood Training Center, pinontohan ng gobyerno ng India. Itinanover ng Indian government sa lokal na pamahalaan ng Bobon, Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag ni mo, Jane. Bumisita sa probinsya ang 2 opisyal ng Indian government na kinabibilangan ng officials, Harsh Kumar Jain, Ambassador of India to the Philippines at Embassy of India, Mr. Jivan Kanpal, Second Secretary Economic and Commerce of the Government of India, upang dumalo sa turnover ng Livelihood Training Center sa bayan ng Bubon, Northern Samar. Ang proyekto ay pinunduhan ng Indian government sa pamamagitan ng Indian Quick Impact Project. Malaki ang pagpapasalamat ni Bubon Mayor Rene Celespara sa pagkakapili ng bayan bilang beneficiary na magbibigay ng malaking tulong lalo na sa mga unemployed o walang trabahong mga residente. Kabilang rin dito ang mabibigyan ng trabaho at ito ay oportunidad sa mga senior high school graduates, out of school youth at vulnerable sektor sa pamamagitan ng local livelihood programs. Magbibigay ito ng skills training na nakikitang malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ng nasabing bayan. Sinalubong ang 2 opisyal ng local government unit ng Bubon sa pamumuno ng mismong Mayor Rene Celespara at Vice Mayor Ligaya Uy. Kasama ng 2 opisyal ng India sa pagbisita si DILG ASIC Francisco Cruz. Taong 2025 ang unang pagbisita ng 2 opisyal ng India sa bayan ng Bubon para sa groundbreaking ng proyekto at kahapon ay formal na itong i-turnover ng Indian government sa local government unit ng Bubon. Nagkaroon ng Philippine government sa pamamagitan ng DILG at Indian government sa pamamagitan ng Embassy in the Philippines ng Memorandum of Agreement taong 2024 sa implementasyon ng Quick Impact Projects. Ang bayan ng Bubon, kabilang sa 6 na identified sa nasabing proyekto, ang nag-iisang bayan na napili sa buong Eastern Visayas. Ang ilan sa mga napiling local government units ay ang Cervantes ng Ilocosur, Basco ng Batanes, Dolores ng Quezon,
Numancia ng Aklan at Bacolod ng Lanao del Norte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane. Magandang umaga din sa mga taga Baguio City. 3 individual sugatan sa salpukan ng 2 sasakyan sa Morong Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 3 ang nasaktan at nasugatan sa naganap na salpukan ng Toyota Fortuner at Ford Fiesta sa kabaan ng Governor J.J. Linaw National Road sa Barangay Mabayong, Morong Bataan. Batay sa investigasyon, naganap ang aksidente 3:45 kahapon ng hapon. Biglang kumabig umano ang Ford Fiesta patungo sa linya ng Fortuner na nagresulta sa banggaan sa kabila ng pag-iwas ng huli. Kapwa nagtamo ng pinsala ang mga sasakyan at nasugatan ang 2 driver. Dinala sa Morong Rural Health Unit ang driver ng Ford Fiesta at ang kanyang asawa. Habang ang driver naman ng Toyota Fortuner ay nagpagamot naman sa sariling tirahan. Nagpahayag ang driver ng Toyota Fortuner na hindi na siya magsasampa ng kaso at pipiliin na lamang ang maayos na pag-uusap. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Para nga mas maging maayos ang mga lansangan ho natin. Sana ganun na lang ang pag-uusap, ano ha? Ibang amicable settlement na lang kung may mga insurance naman, ha? Mga aktibidad kaugnay naman ng 48 na Asian Summit sa Pilipinas sa arangkada na sa Cebu. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Simula na ngayong araw ang ilang aktibidad kaugnay ng 48 ASEAN Summit and related meetings na gaganapin sa Pilipinas, partikular sa Cebu. Kasabay ng pagbubukas ng International Media Center, inilatag ni ASEAN 2026 National Organizing Council Director General for Operations Helen de la Vega ang schedule ng mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kapwa leader ng ASEAN. Mamayang gabi ay nakatakda ng lumipad patungong Cebu ang Pangulo. Bukas naman magsisimula ang arrival ng ibang heads of state ng ASEAN. Haharap sa isang special summit ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sa Biyernes naman, May 8, ang opening ceremony ng summit sa Mactan Expo na susundan agad ng mga pagpupulong at working lunch ng mga leader bago magharap sa ASEAN Retreat Session. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, gumawa ng ilang inisyatiba si Pangulong Marcos para matutukan ang usapin sa energy security at epekto sa rehiyon ng nangyayaring krisis sa Middle East. Matapos niyan ay haharap sa isang press conference sa IMC si Pangulong Marcos para magbigay ng ulat sa mga pinag-usapan sa summit. Magtatapos ang 48 ASEAN Summit sa isang gala dinner kasama si First Lady Liza Marcos at ilang delegado. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! Maya paabak kay kayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Karapatan ng mga residente sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, dapat respetuhin ng mga mining company ayon naman kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Atmaan sa RH28. Raymond, good morning. Nararapat lamang na respetuhin ang karapatan ng mga lokal na residente sa isang lugar kung saan gustong mag-operate ang mga mining companies. Ito ang panawagan ni Senator Loren Legarda bilang co-sponsor ng Senate Committee No. 56 ng Senate Committee on Local Government at Committee on Natural Resources hinggil sa inireklamong mining operation ng Wogel Corporation sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa pagdinig ng komite na pinamunuan ni Senator Jingo Estrada na patunayang hindi nagkaroon ng konsultasyon sa mga residente ng 5 barangay na sakop ng mining permit ng Wogel Corporation. Sa kanyang co-sponsorship speech, sinabi ni Legarda na ang kawalan ng tamang konsultasyon ay isang uri ng panlilinlang at ang operation ng Wogel Corporation ay sisirain nito ang napakagandang watershed area na protektado ng NIPAS Act. Ang masakit ay ginamit pang mga tawan ng pulisya para buwagin ang barikada ng mga residente at arestuhin ang kanilang mga lider. Ang pag-imbestiga sa nangyaring karahasan sa Dupax del Norte ay kasunod ng inihain na resolution ni Senador Erwin Tulfo. Narito si Senador Loren Legarda. A barangay meeting was misrepresented
as public consultation. Hindi ito konsultasyon, ito ay paglilinlang. The site lies near the Kaseknan Protected Landscape legislated under E-NIPAS Act, a watershed vital for food and energy security. Kung masisira ang ating kalikasan, nanganganib din sa pagkasira ang ating supply ng pagkain, enerhiya, at maging ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mas ma-enjoy natin ang benepisyo ng ultamayo, mga isang oras bago matulog, 2 kapsula ang ating itake. Ano ha? Ano nga bang ultamayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Yan nakatutulong ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung meron pa po tayong mga concerns, may mga katanungan tayo, lalong-lalo mga senior citizen i-check po ninyo i-text po ninyo yan sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Magpadala ho kayo ng inyong mga text dyan po sa numerong yan. At meron ho tayong mga medical experts na sasagot sa inyo pong mga tanong. Ang ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At kapag bumili ka nga po ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa ilan mga Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. 51 makalipas ang alas 4 ng umaga, sumipa na ng 6% ang presyo ng krudo sa pandaigdig ang merkado matapos ang serye ng atake ng Iran sa United Arab Emirates at sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 24 oras o simula nitong Lunes. Dahil dito pumalo ang Brent futures ng $6.27 o 5.8% na mataas. Nagtapos naman sa $114.44 per barrel. Dahil dito pumalo ang Brent na tumaas naman ng 4.48 o 4.4% ang US West Texas Intermediate na pumalo ng $106.42 per barrel. Ito na yung tinuturing na pinakamalabhang escalation mula nang magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran noong unang bahagi ng Abril. In short, next week, abangan po ninyo ang panibagong taas presyo ng krudo. Magandang umaga kay Joyjon Balarete Acol. Joyjon, balitaan mo nga kami ng latest development. PNP kabilang pa rin sa pinagkakatiwalaan at pinakamahusay na ahensya ng gobyerno ayon naman sa Okta Research. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel, na ating kabilang sa pinagkakatiwalaan at pinakamahusay na gumaganap na ahensya ng pamahalaan, ang Philippine National Police o PNP sa unang quarter ng taon 2026. Base ito sa pinakauling tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research. Ayon sa Okta, 63% ng mga Pilipino ang nagsasabing natitiwala sila sa PNP
habang 61% naman ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance ito. Mas mataas ang antas ng tiwala at satisfaction sa Mindanao na may 74% na trust rating at 69% sa na performance rating. Sinundan ito ng Visayas habang pinakamababa naman ang naitala sa NCR o National Capital Region na may 54% tiwala at 52% satisfaction. Batay naman sa antas na pamumuhay, pinakamataas ang tiwala sa PNP mula sa Class E at Class D habang pinakamababa sa Class ABC. Sinagawa ang survey mula Marso 19 hanggang 25 taong 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondent na may edad na 18 pataas. Merong itong plus-minus 3% margin of error sa 75% confidence level. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga sa mga taga Paranaque, mga taga Paranaque, at may umaga sa mga tigpaminaw diyan sa Bayawan City, San Negros Oriental. Umaga, Pilipinas! Habang sina'y nagbabangayan na politika, wala pa tayong masyadong naririnig sa paghahanda laban po sa hantavirus. Umabot na sa 7 ang kabuang bilang na matinama ng hantavirus sa loob ng isang cruise ship na kasalukuyan nakahimpil sa Atlantic Ocean malapit sa Cape Verde. Sa ulat ng World Health Organization, 2 kumpirmadong kaso habang 5 naman ay tinuturing na suspected cases. Sa kabila nito, 3 na ang namatay, 1 ang nasa critical na kondisyon, 3 ang nakaranas naman ng mild symptom. Kabilang sa mga nasawi ang mag-asawang Dutch at isang German national. Isang British national naman ang kinailangang i-evacuate mula sa barko patungong South Africa upang lapatan ng Lunas. Kasalukuyan ang naka-quarantine ang barkong MV Hondios na may lulang 147 na mga pasahero at crew. Karamihan sa mga pasahero ay mga British, ang mga Amerikano at mga Espanyol. Nagsimula ang biyahe ng barko sa Argentina noong Marso at kasalukuyang nasa baybayin ng West Africa. Umapila ang Consumer Advocacy Group na Kuryente Org sa Energy Regulatory Commission. Suspendihin na ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL at saka yung Feed-in Tariff Allowance o PIT-OL. Nako, ito ho yung harapang panghuholda po sa atin itong Feed-in Tariff Allowance. Ayon sa National Coordinator ng grupo na si Bas Umali, ito'y para maibsan ang pasanay ng mga consumer ng mahal na singil na kuryente habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Giit ni Umali, sa halip na bawasan ang lifeline rate para sa 4-piece beneficiaries, ay mas makabubuting alisina ng gobyerno ang mandatory charges na napupunta lamang sa mga malalaking korporasyon. Yun po kasing PIT-OL ay binabayad po ng mga consumer para po doon sa mga kumpanyang nag-i-invest sa renewable energy para daw hindi sila malugi. Di ba? Pumapasa noon ang kinikita nitong mga malalaking kumpanya, may mga bilyones na pang-invest ang kawawang si Juan May Pasang Cruz. Ayan, bagamat suportado nila ang GEAOL at PIT-OL na pantulong sa pagpapalaganap ng renewable energy, mas napapanahong alalayan ng mga consumer sa gitna ng nararanasang krisis, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ito po ay suporta para dun sa mga malalaking corporations Tapos tinatarget po natin yung ilang sentimo na pinanggigigilan po natin yung napakaliit na sentimo na binibigay po natin sa 4-piece. Bakit po hindi natin pansamantalang itigil itong binibigay natin dun sa mga malalaking kumpanya? Kawawa naman daw sila, baka malugi. Diyos kong buhay ito. Habang ang mga Pilipino, ang mga kawawang Pilipino, lalong-lalo na yung mga middle income earners, araw-araw papasok, iniintay yung init, ayan, hindi entitled sa ayuda. Ayan. Hindi kayo entitled, kumikita naman kayo. Kailangan pantulong natin yan sa mga mahihirap. Okay na yun. Pero yung PIT-OL,
para daw magaranti na hindi nalulugi ang mga mayayamang may pera at nag-i-invest sa renewable energy, ituloy natin ang PIT-all, yung feed-in tariff. Ay, Diyos kong buhay talaga ito. Bakit ba hindi muna natin suspindihin yan? Maganda umaga, Pilipinas! 58 makalipas ang alas 4, nakarating na sa plenaryo ng Kamara ang committee report hinggil sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, nai-repair na ang naturang report sa House Committee on Rules. Magtatakda naman ang schedule para sa plenary debate at vote. Nilalaman ito ang 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara, kabilang ang maling paggamit ng confidential fund, hindi may paliwanag na yaman, bribery at korupsyon, at acts of violence kaugnay ng death threats nito sa mga matataas na opisyal ng bansa. Kinakailangang makakuha ito ng hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa 318 House members para muling ma-impeach ng mababang kapulungan ang Vice Presidente. Samantala, may kaugnay na ulat naman si Manang Milky Rigonan, RH12. Manang Milky, good morning. Deliver na sa House Committee on Rules ang Committee Report 261 ng House Committee on Justice, kasama ang resolusyon para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kasama ang conclusion and recommendations ng Justice Panel sa impeachment laban sa Pangalawang Pangulo. Ngayon na-referred na sa House Committee on Rules, simula na ang debate at pagbotohan ang committee report. Target ng Justice Committee na matalakay at mapagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang committee report sa darating na May 11. Kailangan ng 106 na boto o 1/3 votes para maaprobahan ng Articles of Impeachment na iakyat naman sa Senado na siyang impeachment court at magsasagwa ng mga paglilitis. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, mamigay din muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay West Crame, San Juan City. Ayan ha. Sa mga nandyan po sa Barangay West Crame, San Juan City, lakasan nyo ng inyong maradyo, telebisyon. Makikita nyo dyan ang tropang pogi nila Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan, ang ating word of the day ay superfluous. Superfluous. Sa Tagalog daw po ay kalabisan, sa Ilocano sobra, sa Cebuano sobra din. Maganda umaga, Pilipinas! Si Lori de la Cruz ang Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lori, good morning. Good morning at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan at na pwedeng maranasan dito sa Surigao, sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto po ng low pressure area na nakita sa layong 670 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito pong LPA, mababa naman ang chance na maging bagyo pero kahit na mababa yung chance na maging bagyo, magpapatuloy pa rin ang pagdulot niya ng mga pag-ulan. Samantala, sa Metro Manila at itirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman ho ang inaasahan na magiging lagay ng panahon at posible pa rin na mainit, mataas pa rin ang chance po natin ng mainit at malinsang panahon sa halos maghapon. Sa Kamaynilaan, pwede pong umabot hanggang sa 41 degrees Celsius ang maximum heat index natin sa araw na ito. Mas uminit? Mas uminit, Ma'am Lori? Naku. Oo. Mga anong oras kayo yan? Mga anong oras? Patuloy na rin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil nga po pa rin sa init ang panahon na pwede pong maranasan. At dahil nga po, possible po na magdulot yan ng heat stress at heat cramps sa ating mga kababayan. So yun mo lang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Pero anong pinakamainit, Ma'am Lori? Pwede pong umabot hanggang sa 45
45 degrees Celsius dito po sa Tacloban City. Tacloban, tabing dagat din kasi, ano ha? Oo. Yes. Pero sa Dagupan, maintain din yun, yung damang init na mataas din. Ay, sus. Baguio, kumusta ma'am? Let me check po. Oo. Tingnan natin kung meron tayong refuge na pwedeng puntahan sa Baguio. Kahit sa Baguio po, 25 po yung posibleng maging heat index. 25, parang may air conditioning room lang. Nasa air condition room ka. Sige. Ma'am Lori, thank you ha. Ingat po. Magandang umaga. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Isunod na ho natin ang isa pang napaka-importanting makuna ng impormasyon. Si Director Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Director, good morning. Yes sir, good morning dito sa inyo. Oo, wala nang ash emission si Mayon. Ang nagpapahirap lang talaga yung bumagsak na mga na yung ashfall. Yes po, wala nang ash emission ang Mayon volcano. Although meron tayong kahapon meron tayong 17 na pyroclastic density current events, pero wala namang ash na napadpad sa mga community. So most likely, kung meron mang ash, kasi ang pinakamahaba is 3 kilometers, nasa dalistis lamang ito ng bulkan. So ano yung nagpapahirap ngayon doon sa mga mga residente? Yung bumagsak na? Yes, most likely yung mga ash na nandoon na na-deposito nung Sabado, nung dilipad nung Sabado, and yung andun pa rin. So, kailangan talagang matanggal yun. Hanggang kailan kaya yan? Bago Kapag maulan, pwede naman ma-wash out yan. And, pero kailangan tanggalin talaga kasi kapag mainit and natuyo ulit, pwedeng liparin na naman ang hangin. Gano'n. Kaso nga po, pahirapan na nga daw sa supply ng tubig. Tapos yung lindol, anong latest natin, Director? Yung sa... yung lindol nung 2 days ago, magiging 6.0 ang pinakamataas na intensity na naitala natin is intensity 6. May mga damages, pero wall cracks lang naman doon sa may San Julian in eastern in Samar. Oo. Hindi wala nang malakas na mga aftershocks. Wala na. Ang pinakamataas na aftershock is 3.2. 3.2. And although magtatagal pa rin itong mga mararanasang mga aftershock. Yes, may mga aftershocks pa rin tayo, but sana hindi na ganun kalakas. So yung alala sa mga kababayan na kapag may malakas na aftershock at paramdaman nila ito, they do the back cover and hold. So far, nakapagtala tayo ng 32 aftershocks. 32? Kasi nga medyo may kalaliman, ha? 57, tama ba? 57 kilometers. 57, yes, that's right. Ayan, okay, sige. Anyway, thank you, Director, ha? At sana nga po, papahingahin muna tayo sa mga natural calamities na ito at marami pa tayong mga pinoproblema. Thank you, Director. Magandang umaga. Okay. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Direktor ng PBOX ng mga tauhan, ay kalahati jump order pa rin. Uy, bigyan nyo na yung pondo para ho dito sa mga scientists natin ng PBOX. Utang na loob. Magandang umaga, Pilipinas! Itong minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Mayor Guard Montojo dyan po sa Romblon, good morning. At syempre kay Ma'am Bing Soalis dyan po sa lalawigan ho ng Romblon. Magandang umaga din po kay Ma'am Dote Molino dyan po sa Kidapawan City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Planong bumili ng Department of Agriculture ng nasa 32,000 gilts o mga batang inahing baboy na hindi pa nanganganak. Lain itong mapabilis ang pagbangon ng sektor ng agrikultura mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever.
Bahagi ito ng mas malawak na strategiya ng pamahalaan na may balik ang populasyon ng mga baboy sa bansa sa dating 13 million pagsapit ng 2028 para matiyak ang food security. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., 6 na milyong baboy ang kailangang madagdag para makamit ang nasabing populasyon at hindi bababa sa 1 milyong karagdagang baboy ang dapat na malikha ngayong taon pa lamang o ngayong 2026. Ipatutupad ito ng National Livestock Program sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Food Security Agenda ng administrasyon. Sana naman po yung pamamahagi ho ng baboy ng mga guilds, huwag nang haluan ho ng politika. Kung ibibigay ho natin to ng pa isa-isa, bilang parang backyard, hindi ho natin ma-achieve yung gusto nating repopulation. Samantala, teka muna, sige, pamimigay ng baboy ang gusto ng DA, dito man tayo, mamigay na tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May huli pero walang kulong. Ayan, ha? Ano nga ba ang kaibahan talaga ng huli at aresto? Kalimutan na natin yan. Basta ito, ng huli, walang kulong. Si Sharon Alvaro ay nandyan ngayon sa West Crame, Quezon, San Juan City pala. West Crame, Quezon City. Sharon. West Crame, San Juan. Yan, Kuya Angel. West Crame, Dito kami San sa Juan. West Crame, San Juan. At syempre, dahil nga ngayong umaga, sabi mo kanina, may superfluous supply ng baboy ang Department of Agriculture kaya namimigay. Tayo rin, may superfluous supply ng pera. Ayan, Superfluous. Oo. Asan ang Pinapakita mo pera? Pinapakita ko yan. Gulay yan eh. Gulay, superfluous supply ng pera. Ano yun? Kaya namimigay tayo. Ano yun nandun sa bandang likod nyo? Lamay ba yan? Lamay? Para may naglalamay yata doon. Wala. Ano yun? Gulay. Hindi, doon sa bandang likod. Ayun, Ito? Oo. Hindi, yun, Wala yun. kahon. Yun. May ang daming ilaw, Hindi. Mga nag-aalmusal yan. Kala ko lamay. Nag-aagahan na. Paputok na yung araw. Kailangan mag-agahan ng mga kapitbahay dito. Pero ito hindi nag-aagahan dahil nagtitinda agad tuwing umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pangalan nyo? Ayla Marie Pusugak po. Si Ate Ayla. Tignan mo naman kanya mga paninda sa riwang gulay. Ayan. Lalo na yung mga superfluous supply ng sibuyas. Yan. Iba kasi tinatapon, di ba? Huwag nyo itatapon. Oo nga, oo. Yung Hindi para talaga. supply ng kamatis, dapat di tinatapon. Kumain ng gulay para malusog ang buhay. Ayan. Para humaba ang buhay. Kala ko kung ano humahaba. Ano ba yung paborito yung mahaba? Sitaw, Sitaw. siyempre. Sitaw. Kita mo, pareha pa ni ate. Upo. Ayan, mahaba, mahaba na yun. Oo. Pero yung patola nyo, bilugan na mahaba. Maliit lang. Patolang kinis. Ano patolang ano yan? Patolang kinis kasi meron kinis. patolang mahaba, palipit Oo. din. Dalawang klase kasi yung patola. Yung patola nyo, makitid. Oo. Kasi maliliit lang siya. Native. Native yan. Native yan ang ba native yan? na patola. Yung may kanto-kanto, ano yun, Palikpik imported po. ba yun? Hindi po. Pilipinas din po yung kailang po. Patolang palikpik. Patolang patolang palikpik, ang palikpik. tawag Yun pala yun. doon. Ano? Oo. Yung Klase pumapatol, patola. yung pumapatol sa intriga. Patolang inggit. Kikon. Ate. Ate Ayla, masayahin ka tuwing umaga dahil nakikinig ka kay Angel. Sino pa ba rin mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre, Angelo Palmones. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Maagang blessing. Alang naman ay... Thank you po, thank you. Ate Ayla, taga anong probinsya mo? Taga Bicol po, Oragon. Taga Bicol. Opo. Saan ka sa Bicol? Sa Kamsur po, Bato. Sa Bato? Opo. Naku, ang sarap ng pansit dun. Pansit Bato. Pansit Bato. Ang senador doon. Senador namin doon si... Si Bato. Di ba Bato? Hindi naman po si Bato. Nagtatago si Bato eh. Wala po kami Bato doon. Ang aga nito. Ayan na. Para makompleto mo yung ating mga papremyo, kailangan masagot mo yung ating word of the day. Superfluous. 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 Yan. Kalabisan. Ayan. Sobra. Dahil dito po Superfluous. ang ating
medium component natin sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatanggapin na grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'n karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban mo gamit ang Pride detergent, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na iyong maiuwi. Congratulations! Thank you po sa DZRH. Ayan. Maraming salamat po. Maagang blessing. Hawak na ba ni Nana yung Pride? Opo, hawak ko na po. Hawak nyo na. Hindi, yung Pride. Oo, Nay. Kasi tayo ho ay pare-parehong malulusog. Ayan, parang si Sherwin. Ayan, aba ay dapat mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayan. Opo. Ready na, Ray? Oo, sandali. At nire-ready lang ni Ray yung ang lead dancer natin sa umaga ay yung kasama ni Sherwin dyan. Ating mga ACS dancers. Yung mga ACS dancers. Ayan, Ayan, okay. Ang tagal naman rin. Patinigin na yung music. Okay, ready na? Ako nakakanta. Hindi. Ito na. Ready na? Okay. Ako nakakanta. Gusto nyo? Ray. Volunteer na lang ako. Take it away, Ray. Ayan, Ayan, kita mo. Parang kalalabas lang. Galing Malate. Wala man lang. Yan. Gusto binuo talaga ni Ray. Sana chorus na lang, Ray. Pero mang si Ray, wala dito sa tempo. Uy, wala man lang ko konting inda ko. Wala ka energy pa. Oo. Yan. Uy, wala kayo hawak sa 10 kilong bigas, no? Oo, parang wala lang, Sherwin, Kayang-kaya, Ina. Hawak mo ang hawak mo ang pride. Ayan, tama na. Kuya Angel, di naman nagsasayaw. Hindi, tama na. Baka gutumin. Hindi naman namin nakita. Baka gutumin yung backup dancers mo dyan. Mahirap na. Hanapan ka ng breakfast dyan. Naku, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutong sa DZRH, baka na sa sunod nating winner sa DZRH, Malakash promo kasama ang Pride detergent. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakash promo. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Davao City, sa mga taga-Kinapawan, good morning. At sa mga suki ho natin dyan po sa Mid-Sayap, sa Kabakan, North Cotabato, good morning po sa ating mga suki all over the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Eka nga pala, kayo ho ba ay tawag dito? Nakabasa na ho nung mga balita tungkol dun sa pagsasauna? Benefits daw ho ng pagsasauna. Nagbababala po ang mga eksperto kaugnay ng kumakalat ng viral claims sa social media na nagsasabing ang pagpunta sa dry sauna ay epektibong paraan para maalis ang malaking porsyento ng microplastic sa dugo at reproductive fluids ng tao. Bagamat tila magandang pakinggan, binigyan diin ng mga scientifico na sa kasalukuyan wala pang sapat na ebidensya ang mga pag-aaral na nagpapatunay sa ganitong antas ng kasiguruhan. Ayon sa mga eksperto, totoong ang pagpapawis at ang pagbibilad sa init o yung pong heat exposure ay nakatutulong sa sirkulasyon ng dugo at kilala rin ang sauna sa pagtulong sa katawan na ilabas ang ilang uri ng heavy metals at environmental compounds. Gayunman, ang pag-aaral sa microplastics ay tinuturing pa ring developing area. Ayon sa mga lulubhasan, nagsimula pa lamang silang intindihin kung paano pumapasok ang plastic na ito sa katawan ng tao. Hindi pa malinaw kung saan bahagi sila ng eksaktong namamalagi o nag-accumulate at wala pang kumpirmadong mekanismo na magpapatunay na kaya silang i-flush out ng inyong pagbababad sa sauna o dry sauna. Magandang umaga, Pilipinas! Napaka-epektibo pa rin ho kung gusto ho nating mapanatili ang sigla ng ating katawan, mag-exercise, mag-jogging o kaya ho mag-bike. 18 minuto na makalipas ang alas 5 umaga at para ho doon sa mga suki natin,
Sa mga pabalik na ho ng Pilipinas, yung mga nandyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa Middle East, at sa iba pang panig ng mundo, yung mga nanggaling ho ng Europa, pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubog ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Lalong-lalo na ngayong magma-Mother's Day. Naku, nakapagregalo na kayo, nakapagpasaya na kayo ng inyong mga mahal sa buhay, ng ating mga nanay. Abay, nakatulong pa ho kayo sa ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5 ng umaga. Nakikiramay tayo sa buong Manila Times. Pumano na pala yung chairman emeritus nila na si Ginoong Dante Arevalo Ang. Si Dante ay pumanaw ho kahapon. Kahapon ba ito? Nung isang araw, sandali para dun sa, para tama yung impormasyong ibibigay ho natin. At para ho dun sa mga nagtatanong naman dun ho sa wake ni Nicar Noemi Bartolome, anak po ni wala ibang detalye. Anyway, pahingi na detalye dun sa sa wake ni Dr. Dante Ang. Eto. Wala. Anyway, congratulations naman sa ayan. Doon sa mga nagtatanong tungkol ho sa wake ni Nicar Noemi Bartolome ay Bartolome Ramos. Yan po ay darating pa lang sa 8 sa Friday galing Singapore. Balikan ho natin yung Congratulations muna sa Tucci Foundation Philippines. May 8 naman ang groundbreaking ceremony ng Tucci Hospital. Dito po sa Bacood, Santa Mesa, Maynila. Mabuti pa itong Tucci Foundation na ito. Walang ginawa kundi tumulong Di ba? Malaki ang bag. Kahit na alang tax na tinatanggap. Yan congratulations sa mga namumuno ng Tucci Foundation Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Nagmamatigas pa rin po ang Pag-ibig Fund sa pagsauli ng 630 million pesos na pondo ng negosyanteng si Delpin Lee na nakalagak nga sa escrow fund ng Pag-ibig sa halos 15 taon. 15 years na ho itong nakalagak sa Pag-ibig Fund. Kasunod dito ng apila ni Lee sa ahensya na ibalik na ang nasabing pera matapos nang ma-dismiss ang kasong stop of fraud laban sa kanya at nakawala ng sapat ebidensya hinggil sa manoy 6.6 billion pesos na housing scam. Bagamat kinatigan ng Korte Suprema noong 2018 ang summary judgment ng Makati RTC noong 2012 na nag-uutos sa Pag-ibig na tuparin ang obligasyon nito. Isauli yung pong 630 million pesos na pondo, pera ho ito, ng kumpanya ni Delpin Lee, hanggang ngayon, inuupuan po ito. Noong 2018, ibinaba ng Korte Suprema ang kaso sa simple stop at pinayagan na magpiyansa si Ginoong Lee hanggang tuluyan ng ma-dismiss ang kaso. Ayon kay Lee, ngayong malinis ng kanyang pangalan, hanggang niya muling makatulong sa gobyerno sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay. Nadali lang ho ito ng politika Oo, dahil meron ho siyang hindi natulungang humingi ng tulong sa kanya nung panahon ng eleksyon na tumakbong presidente, natalo, kaya binalikan naman siya.
magagawa naman daw niya ng Home Development Mutual Fund ang pagsasauli ng pondo dahil ito'y naka-escrow. Ibig sabihin, hindi ito nagagastos kung saan. So ang tanong, after 15 years, nasa ano yung pera? Bakit hindi ho maisauli ng Pag-ibig Fund? Ako, malaki-laki na rin ang interest nito. Alam ho ba ninyo yung interest na babayaran doon sa pondong hindi ho nila isinasauli? Manggagaling po sa pondo ng kontribusyon ng mga miyembro ng Pag-ibig. Hindi naman ito manggagaling sa bulsa nila. Hindi naman ito manggagaling sa bulsa ng mga opisyal ng Pag-ibig. Manggagaling ang pondo ng ibabayad na interest dito ho sa escrow na hindi na pondo naka-escrow na hindi nila isinasauli. Manggagaling po sa mga contributors. So ang tanong, bakit hindi pa maisauli sa uli ang 630 million pesos na naka-escrow fund dyan sa Pag-ibig for the past 15 years? Saan napunta yung pera? Dapat hindi po ito nagagalaw dahil ito nga po ay nakalaan bilang escrow fund o Pag-ibig. Mahiya naman kayo sa mga miyembro. Pagbabayarin ho ninyo ng interest, wala naman silang kasalanan. Asan na yung pera? Bakit hindi nyo maisauli? Di ba? Dapat siguro dito makasuhan na. Estapa ba yan? Estapa o anti-graft? Kasi hanggang ngayon hindi masauli. Alam mo ninyo, ang magdurusa ho dito, yung pong contributors, yung pong mga nagko-contribute, yung pong mga nag-i-invest sa Pag-ibig Fund. Di ba? Yung mga miyembro, babayaran yung interest dahil hindi maisauli yung pondong naka-escrow na ang may kagagawan ay mga taga-Pag-ibig. Aba, ayan ang harap-harapang hold-up. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan, lilimitahan na lamang ng DSWD sa 10,000 drivers kada araw ang pamamahagi ng ayuda sa mga transport at delivery riders sa susunod na round ng payout sa May 13. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ito ay para maiwasan ang pagdagsa ng mga benepisyaryo at matiyak ang maayos na release ng ayuda. Sinabi ni Gatchalian, magtatakda sila ng staggered o utay-utay na schedule depende sa bilang ng mga driver beneficiary sa bawat transport network company. Nabatid na kahapon, itinakda ang deadline ng kalihim para sa pagsusumite ng final payout plans ng mga TNCs. Kabilang ang venue at schedule ng payout para sa nakatagdang rollout sa susunod na linggo. Inimok naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga hotel, apartel at iba pang kahalintulad na establishmento sa lungsod na mahigpit na ipatupad ang check-in rules laban sa human trafficking. Lain itong masiguro ang kaligtasan ng mga panauhin at bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalang lungsod na gawing ligtas na espasyo ang mga accommodation establishments. Sa ilalim ng polisiya, inaasahang magsasagawa ng mas masusing verifikasyon ang mga establishmento sa pagkakakilanlan ng kanilang mga panauhin. Kabilang na dito ang mahigpit na pag-screen sa mga menor de edad na may kasamang matanda na hindi nila kaanak. Maayos na dokumentasyon at pagpapakita ng valid identification card sa bawat check-in at aktibong pakikipagtulungan ng hotel staff sa mga otoridad kapag may nakitang kahinahinalang aktibidad. Ayon sa alkalde, malaki ang papel ng pribadong establishmento upang maging line of defense laban sa mga sindikato, lalong-lalo na sa mga nagbibiktima ng mga menor de edad. Kamakailan, inulunsan din ng lungsod ang QC Safe Seal, isang programang nagbibigay ng sertifikasyon sa mga establishmentong sumusunod sa anti-trafficking standards bilang insentibo at pagkilala sa kanilang pakikiisa sa nasabing kampanya. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin ang Albay. Naku, may mga volcanic debris na naipon dito sa may Isigali. At yan daw po ang pinangangambahan ng mga barangay at mga residente malapit sa lugar. Detalye mula kay Ruel Saldico, RH18. Diyos maringaga, Ruel. Diyos maray na aga, Kuya Angel, patuloy na ikinababahala ng mga autoridad aga malaking naipong volcanic debris sa Maisi sa Daraga Albay sa pananang mayon na volcano.
kasunod ng naganap na ASPOL noong Mayo 2. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, nasa 5 manong barangay ang maaaring managay sa panganib sakaling makaranas ng malakas na pagulan dahil sa posibleng umarga sa pababa naman ang maluwag na volcanic materials at makaapekto sa mga kalapit na komunidad. Sa sinagawang ocular inspection na paglaban na nagsimula na magbago ang daloy ng lahar matapos mapuno ng volcanic debris ang mga dating daluyan o sa lugar dahilan upang magkaroon ng bagong posibleng gaanan ang pag-agos nito. Dahil dito, ipinatupad naman ng mahigpit na no human activity policy na apektadong lugar upang maiwasan ang anumang sakuna. Samantalang nakatutok naman ang Philippine National Police at ang mga otoridad ng opisyal sa barangay ng 24/7 na upang i-monitor o upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at agarang makapag-responde sa anumang mga banta. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos Ruel ay may buntag, may ngaaga sa mga katuran sa Negros, may buntag sa mga taga-Bantayan Island sa Cebu. Dako muna tayo ng Washington, yun daw pong suspect sa pamamaril sa isang dinner ng mga White House correspondents, formal lang kinasuhan ng attempted assassination laban po kay attempted assassination kay President Trump. Detalye na balita mula kay Joy John Balarite Akon live mula sa Washington. Joy John. Ginasuhan na nga Kuya Angel yung suspect sa White House dinner nitong nakalipas lamang na kahapon actually nagkaroon ng pagkakaso sa kanya. Pero kahapon Kuya Angel, isang lalaki po ang namaril malapit po sa White House. Ito po ay sa loob ng tinatawag na National Mall, ilang hakbang lamang sa White House. At ito po ay kinilala na ng mga otoridad. Ang pangalan ay si Michael Marks, isang nasa hustong gulang. Ito po ay 45 years old mula sa Texas. Kasalukuyan itong nasa hospital at nasa serious but stable condition. Ayon sa mga otoridad, matapos barilin ng mga Secret Service agent sa likod at binti. Inaasahan sasampa din siya ng kasong reklamong kriminal gaya po ng assault on federal officers at weapons violations. Nangyari ito kahapon lamang ng alas 3 ng hapon at kasama din sa nabaril ng suspect ay isang bystander na teenager at ito po ay nangyari sa 15th Street at Independence Avenue malapit lamang sa Washington Monument at sa White House. Samantala Kuya Angel, babanggitin ko lang dahil nagkaroon po ng pagpupulong si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth na bagamat nagkaroon po ng bagong sagupaan ngayon dyan sa Strait of Hormuz, hindi pa tapos at patuloy na umiiral pa rin po ang tigil putukan sa nasabing karagatan dyan sa Iran. At ayon pa sa kay Joint Chief of Staff Dan Kane, nakapagtala ang US ng mahigit na 10 beses na pag-atake mula sa Iran simula nang ideklara ang ceasefire. Ngunit ang mga ito ay tinuturing pa rin below the threshold at hindi pa sapat para tuluyang muling magsimula ang malawakang gera doon. Formal na inilaban ni Hegseth ang Project Freedom mission bilang isang pansamantala ngunit locked and loaded na defensive operations. Sa nasabing mission, ngayon Kuya Angel mga kababayan, nagtayo ang US military ng tinatawag nilang Red, White and Blue Dome sa ibabaw ng Strait of Hormuz gamit ang mga destroyer ships, fighter jets at 24/7 drone surveillance upang gabayan ang mga inosenteng komersyal na barko at protektahan sila mula sa pangingikil o pag-atake ng pwersa ng military ng Iran. Kuya Angel. Magkano ngayon ang Brent crude? Yan ang magandang balita ngayon. Oh. Ang magandang balita ngayon, Kuya Angel, bumaba po ngayon ang Brent crude. Magkano? Diba? Magkano? Yung dapat dandahan lang muna para ano. Kahapon ay $114 kada bareles. Ngayon po ay bumaba po ng $3.44. Ito po ngayon ay nasa $110 kada bariles. 110. Yan po ang Brent crude. Sa WTI naman crude ay $102. Ayan. Kada bariles. So $3 ang ibinaba. So 110. Kahapon 114. Ayan. Ay, naku. Thank you. 114, nire-report ko sa iyo. Sana, natin, 114. Sana bumaba pa, no? Dahil okay naman pala at binding pa rin yung ceasefire.
Ayan. Correct. Sana naman magtuloy-tuloy. Para patuloy na bumaba ang Sana presyo magtuloy-tuloy. Yes, ayan. Pero mataas pa rin po ang presyo ng gasolina dyan sa California. Ito po ay ang average po ay sa California ay $6.13. Dito po sa amin sa Washington DC ay naglalaro lamang po sa $4.483 kada kada galon. Per gallon. Ayan. Okay. Sige, at least yun ang magandang development, Joy John, bumaba na yung Brent crude hanggang $3. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga. Balik sa iyo, Kuya Angel. Si Joy John Balarete ako live mula po sa Washington. Defense Secretary Chiroro, ipinagtanggol naman ang Tomahawk missile firing sa Balikatan 2026. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, bumwelta si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga umaalma sa pagpapaputok ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamamagitan ng Typhoon Medium Range Capability System ng Amerika sa unang pagkakataon. Kasunod dito ng tagumpay na live fire ng armas mula Tacloban City Airport patungo sa isang target na nasa Laor, Nueva Ecija. May 630 kilometers ang layo distansya. Kirong din na ito ng Koalisyong Makabayan, tinawag nilang pagmimistulang playground ng Pilipinas sa military activities ng Estados Unidos. Sagot naman ni Teodoro, maaaring kampi ng mga kalaban ng security interest na bansa ang mga kumukontra sa pagpapahusay ng samdatahang lakas tulad na lamang ng pagsasagawa ng balikatan drills. Binigyang tingin ng kalihim na bahagi ng pagkasari ng deterrence o tangkang pagsukil sa mga banta sa exclusive economic zone ng bayan. Pakinggan natin ang DND Secretary. I do not really see the maturity for them to advocate such. If they do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else. Nabatid na itong Tomahawk missile ay kaparehong uri ng missile na ipinambala ng US sa unang seri ng mga missile attack nito sa Iran itong mga nakarang buwan. Ako si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Na magsasanib puwersa naman ng DPWH, PNP at DILG para sa mas mahigpit na implementasyon ng anti-truck overloading. Ito'y makaraang gumuho ang bahagi ng Kaliwet-Bailey Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos daanan ng isang 20-ton truck. Higit na mas mataas sa 5-ton load limit ng naturang tulay. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, kailangan ng kumilos ang Highway Patrol Group para sa mas istriktong pagpapatupad ng anti-truck overloading at napapanahon na rin para sa mailalim sa rehabilitasyon ng mga kalsada tulay sa bansa. Sinabi ni Dizon, mas mainam kung gagamit ng magagandang materyales sa pagsasaayos sa mga ito gaya ng reinforced concrete pavement na ginagamit na ngayon sa Maharlika Highway. Asan yung pahayag ni Secretary Vince Dizon? Samantala, may isang linggo ang mga mambabatas para aralin ang articles of impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Gerbil Luistro, binigyan ang lahat ng 318 members ng House of Representatives ng hanggang linggo upang suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi ni Luistro, may sapat na 5 araw para mabasa, mapag-aralan ang mga mababatas kung may basihan ang mga alegasyon ng betrayal of public trust. Dagdag niya, inaasahang magiging handa na ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa. Ipiniliwanag din ni Luistro na bahagi ito ng due process at alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 hinggil sa unang impeachment bid. 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas! 53 makalipas ang alas 5 ng umaga. Mayor Sene Mendoza, good morning! Ay, siyempre, sa mga justices nating suki na nakatutok, aga-aga gumising. Justice Max De Leon, si Justice Energito, si Justice Raul Villanueva, tsaka si Mama Sally. Yan, happy viewing ho sa inyo, ha? Nananakit namang kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epekto po yan ng pagtanda. Ipinakilala po ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan.
Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultramayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Minimum fuel inventory compliance ng bansa halos 3 beses na mas mataas. Ayon po naman sa DOE. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ibinida ng Department of Energy na halos 3 beses na mas mataas kaysa sa inuobliga yung kasalukuyan na minimum fuel inventory compliance ng Pilipinas. Ayon kay Energy Undersecretary Winfrey Puentebella, pang mahigit 50 araw pa yung inventory ng kabatay sa ulat ng Oil Industry Management Bureau ng Kagawaran. Binanggit naman ni Energy Secretary Sharon Garil na steady pero mas mabagal ang konsumo natin sa langis at nagkaroon pa nga ng pagbaba sa demand. Wala rin anyang problema sa delivery yung mga oil company dahil patuloy na kinikilala ng kanilang mga supplier yung sineryohan nilang mga kontrata. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna yung pag-aangkat ng langis ngayon dahil sa mga issue sa storage o pag-iimbakan. Pang-anim na pong araw lang kasi kung yung kakayahan ng Philippine National Oil Company o yung maximum capacity sa imbakan. Tinatrabaho na ng Energy Department yung plano para sa pangailangan natin sa National Reserve o karagdagang refinery. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Giselle. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na nanatili siya matatag sa kabila ng kanya'y pag-iwan sa kanya ng mga kaalyado at mga kaibigan sa politika. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay humuhugot siya ng lakas mula sa mga ordinaryong Pilipino na nananatili pa rin nakasuporta sa kanya sa kabila ng kaliwat kanang kontrobersiya. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng unanimous vote ng House Justice Committee para pagtibayin ang kanilang report na nandideklarang may sapat na batayan para ma-impeach si VP Inday. Bagamat hindi direktang tumugon sa mga alegasyon, iginit naman ng Vice Presidente na nanatili siyang grounded sa harap ng mga kinasasangkutang issue. Kasabay nito, nagpaabot ng pasasalamat ang Vice President sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers o sa mga Pilipinong nasa abroad na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa panahong ito. Nabawasan ang puwersa ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD matapos manumpa sa National Unity Party ang 3 mababatas na kinabibilangan ng mga kongresista mula sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa lumipat na sa NUP sina Manila 3rd District Representative Joel Chua, Manila 1st District Representative Ernest Dionisio at Manila 5th District Representative Irwin Cheng. Dahil dito, 53 na miyembro ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. 3 minuto na lamang bago po sumapit ang ACES na umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Plomona sa iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Socrates. Ang sabi ho ni Socrates, smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang, ACS na umaga.